Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin sa mga cards na ito kung ano ang dapat i-manifest or isipin. Ang reading natin ngayon ay ano ang mangyayari sa sitwasyon na nasa isip mo. Ano ang message ng person mo sa iyo? Ano yung mga bagay na hinahanap niya sa relasyon niyo? Maganda itong card mo kasi ang ipinapakita ay possibility. Na ito yung dapat mong i-manifest or isipin na kahit anuman yung dumarating na iba't ibang challenges sa buhay natin, meron pa ring milagro at saka posibilidad na magkaroon ng solutions yung bawat problems mo. Isa na rin dyan yung grace, yung biyaya na darating sa buhay mo. Natatagalan ka kasi sa pagdating ng biyaya sa iyo, lalo na't higit na kailangan mo ngayon. Kaya yan yung card na ipinakita. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Four of Pentacles in reverse, Ten of Swords in reverse, at the Wheel of Fortune in reverse. Katulad ng sinabi ng naunang card, na itong mga cards na ito ang nagsasabi na yung problema mo sa karir mo, sa negosyo, sa financial o kaya love life ay matatapos na. Nasa stage ka pa lang na kailangan mo munang pagdaanan ito. Itong tatlong cards na to pare-pareho yung sinasabi. Kung yung karir mo or negosyo na ibalik sa dating estado, tuloy-tuloy na yan. Pero kapag yung negosyo mo, karir mo, hindi ka na masaya or unti-unting nalulugi, tama yung nasa isip mo na itigil na. Kasi mas maraming mawawala sa iyo. Yung mga bagay na hindi mo kayang makontrol, kailangan mo tong i-let go. Napamahal sa iyo ito, yung career or negosyo, nakasanayan mo na eh. Pero meron talagang ending ang lahat. At saka base sa tatlong cards na ito, meron pang mas healthier na trabaho para sa iyo. Di ba sinabi na nga ng pink card na may mga posibilidad? At saka nakadalawang cards ka na para sa ending ng mga challenges. Para sa ilang single, maghinay-hinay ka sa sarili mo. Huwag mong i-push yung sarili mo kung tingin mo hindi ka pa ready na ma-in love. Kailangan mo na ding baguhin yung mga choices mo o kaya yung pag-uugali sa pagpili ng taong makakarelasyon. Kasi ang ilan sa inyo, naging magulo yung breakup nyo ng past person. Pero malalagpasan mo yung pain anuman ang naging dulot nito sa iyo. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na ang relasyon nyo ng person mo ay toxic. Merong physical at saka verbal abuse. Pero hindi naman ibig sabihin ay hiwalayan mo na yung person mo. Kailangan mong suriin kung ano yung pinanggagalingan ng galit niya. Mukhang ito na yon. Merong love triangle sa relationship ng ilan sa inyo kaya toxic ang koneksyon o relasyon. Ang ilan sa inyo nagpatingin ka nga sa manghuhula pero hindi mo naman sinusunod kung ano yung sinabi or pinayo sa iyo. Dahil yun sa takot kung ano yung magiging outcome. Yung person mo ang nagsisimula
ng problema sa relasyon kahit na okay naman talaga kayong dalawa. Kapag hinarap mo naman siya, marami siyang sinasabi sa iyo na hindi connected sa pag-uusap or sitwasyon. Kumbaga, marami siyang alibay. May mga pinangako siya sa iyo na hindi niya tinutupad. Sinasabi lang niya na para maka-escape siya sa pag-uusap niyo or sitwasyon. Yan yung message ng person mo. Kaya yan yung ipinakita kasi yan yung nasa isip niya or ginagawa. Kaya sinasabi ng tarot cards na suriin mo muna yung sitwasyon nyo bago ka bumitaw. Kasi yung relasyon meron naman talaga yung ups and downs eh. Pero syempre may mga limitasyon yan. Depende kung hanggang saan ang kaya mong tiisin para sa person or sa family. Ace of Pentacles in reverse, King of Swords at Seven of Pentacles. Merong person na inuuna kung ano yung pangangailangan niya kaysa sa totoong pangangailangan ng relasyon or ng pamilya. At ang advice ng cards na ito, mas pagtibayin mo kung ano yung nasa isip mo, hindi sa kung ano yung nararamdaman mo. Kasi dito guys, sa second group of cards mo, nagbago na yung kapalaran mo. Meron ng swerteng dumating. Nakita ng universe yung pagsusumikap mo na para kumita at saka makamove forward sa buhay. Pero may person na aabuso nito kaya gamitin mo yung isip mo. Sa financial, kailangan gamitin mo yung isip mo kung paano mo ito mapaparami or kung saan mo ito karapat-dapat na gamitin. At saka dito sa mga cards, nagkaroon ka na ng trabaho or negosyo na may mas magandang kita. At dahil sa experience mo sa nakaraan, na maintain mo na maayos yung trabaho mo o kaya negosyo. May magandang balik na sa financial, yung investment, pagtatrabaho, may bonus, may mga benefits. Para naman sa ilang single, sa future magkakaroon ka ng karelasyon. At itong person na ito, ang gusto niya, yung kapareho niya ng mindset at saka marunong magparaya. At yung potential person, ang gusto niya, yung taong susunod sa kanya. Hindi niya kasi pwedeng i-give up yung magandang karir niya. Yung taong magbibigay ng oras sa kanya para mag-progress yung relasyon na bubuuin. At saka, kapag nakilala mo itong person na ito, malalaman mo na kung anong relasyon ang gusto mo para sa future. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon ng problema kasi nakukulangan ka sa atensyon at oras na ibinibigay ng person mo. Itong message ng person mo, ang gusto niya talaga, siya yung nagli-lead, anuman ang gender niya sa relasyon niyo. Yun bang siya yung masusunod? Yung ipapaubaya mo sa kanya yung situation niyo? At saka yung mga decisions mo, tutol yung person mo. Kasi sa relasyon naman talaga kailangan ng give and take, hindi yung opinion lang ng person mo. At saka itong person mo ay nakamasid sa kung ano yung nagiging reaksyon mo sa mga sinasabi niya sa iyo. Pinapakiramdaman ka niya. Pareho niyong nakikitaan ng mali ang isa't isa sa itinatakbo ng relasyon niyo. At saka merong third person sa relationship, pinakita na ng cards. Kaya mas marami kang napupuna sa person mo. Merong person na tinitingnan yung social media account mo o kaya kung malapit siya sa inyo,
tinitingnan ka niya. Kasi ang gustong malaman ng person na ito kung ano pa ba yung nalalaman mo patungkol sa kanya. Pwede rin ito na person mo na iniisip niya kung kinukutubang ka na ba sa mga nangyayaring sitwasyon sa relationship niyo. Pero mas maganda yung estado mo, lalo na't wala ka namang ginagawang masama. Malaya kang nakakakilos. General reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at saka ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Two of Pentacles, the Star at Five of Swords. Sa lahat ng cards mo, yung desisyon mo yung pinaka-importante. Kasi nakadalawang cards ka na meron kang kailangan i-let go or i-release para maging kalma na yung sitwasyon mo or pamumuhay. At saka, pilit pinapaunawa at inaalis ka sa toxic or negative na sitwasyon sa buhay ng universe. Kasi marami siyang ibinibigay na pagkakataon sa iyo na sosolusyonan mo yung mga problems mo. Nakatatlong cards na ang hinahanap ng person mo sa relasyon nyo ay yung oras. At saka nakaapat na cards ka na kung ano man yung problem mo sa buhay ay malalagpasan mo. Sa kalusugan, ang advice ng cards ay balansehin mo yung trabaho at saka personal mong buhay, para makakayanan mong maresolbahan anuman yung mga health issues na darating. Umiwas din sa stress at saka huwag i-pressure ang sarili. Para sa ilang single, kung gusto mong magmahal muli, kailangan alam mo na kung ano yung mga limitasyon mo. Lalo na't nasa stage ka pa lang na hinahanap mo pa lang yung the one, makaka-encounter ka pa rin ng person na manluloko. Huwag mo na muling hayaan na ito yung makasira sa iyo or mawalan ka ng gana sa love. Sa mga nasa relationship, base sa tatlong cards na ito, yung third person ay yung dating nagkakagusto sa kanya or dati niyang nakarelasyon. Ito yung message ng person mo. Mag-o-offer ulit siya sa iyo na magkaayos kayo muli. Pwedeng ayain ka niya na mag-date kayo na para gunitain yung nakaraan. Marami mo ng beses pinagbigyan nitong person na ito at yung mga maling desisyon niya o nagawa ay hindi mo makalimutan. At itong person mo na ito, parang walang nangyari sa relationship niyo. Hindi niya ito masyadong dinaramdam. Unlike sa iyo na sobra kang nasaktan. Magkaiba kayo ng paniniwala ng person mo. Lalo na sa spiritual o kaya sa manghuhula. Pwedeng kwinentuhan mo siya pero hindi siya naniniwala sa mga ganyang magic or power. At saka, ang isa pa, kaya kanya gustong makipag-date sa kanya or mag-usap kayo kasi gusto niya na magkabalikan kayo. Pero syempre, asahan mo na yung person mo, kung ano yung behavior niya dati ay ganun pa din. Kaya nga, maraming options na ibinibigay sa iyo ang universe na para mawala ka na sa ganitong negative na sitwasyon. Kailangan malagpasan mo na ito. Kasi may mas maganda pa na kapalaran para sa iyo. Ito naman yung last card. The Chariot. Ang ilan sa inyo, kung hindi man maganda yung naging buhay mo, na single ka or nasa relationship, yung buhay mo hindi talaga para sa bansa natin, kundi sa ibang lugar. Magta-travel ka pa.
Marami pang darating sa buhay mo na mas magbibigay ng swerte, happiness, at saka abundance. Ang ilan naman ay sa bansa lang natin magta-travel o kaya magbabakasyon para makalimot sa iba't ibang sitwasyon na nangyayari. Malaking tulong din ito para sa iyo. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. At ito nga pala yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Aries, Libra, Gemini, Virgo, Sagittarius, at Leo. Ito naman yung mga letters na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.